Ang mga ostrich ay hindi lumilipad, kaya bakit meron silang mga pakpak? Bilang pinakamalaking ibon, ang mga ostrich ay napakabigat para lumipad, ngunit ginagamit pa rin nila ang kanilang mga pakpak. Itinataas ng tumatakbong ostrich ang mga pakpak nito upang tumulong sa balanse, lalo na pag nagbabago ng direksyon. Pangunahing ginagamit ng ostrich ang mga pakpak nito para ipakita at panliligaw, at itinataas ng ostrich ang ulo, pakpak at balahibo ng buntot upang ipakita ang pangingibabaw. Ngunit upang ipakita naman ang pagpapasakop, ibinababa ng ostrich ang kanyang ulo, mga pakpak at buntot. Alam mo ba, may papel ang temperatura sa pagtukoy ng mga kasarian ng sea turtles. Dahil ang mga sea turtles ay walang chromosomes, ang kanilang kasarian ay tinutukoy ng temperatura ng pugad. Ang mga embryo ay karaniwang bumubuo sa isang halo na parehong lalaki at babae. Kapag ang temperatura ng pugad ay nasa pagitan ng 83 at 85 degrees Fahrenheit, ang mas mainit na temperatura ay gumagawa ng mga babae, habang ang mas malamig na temperatura ay gumagawa ng mga lalaki. Ang hanay na ito ay nag-iiba depende sa uri ng hayop. Naisip mo na ba kung bakit ang mga lalaking seahorse ay may mga sanggol? Ang dahilan ay talagang may kahulugan. Kapag ang mga seahorse ay nagkaroon ng kapareha, ang babae ay aktwal na naglalagay ng itlog sa supot ng lalaki. Sa paraang ito, maaaring lagyan ng pataba ng lalaki ang itlog at masustansyahan ang mga sanggol. Habang ang lalaki ay nagdadala ng mga sanggol, ang babae ay may mas maraming oras upang maghanda sa susunod na pagkakataon na maaari silang makagawa ng mga itlog at mas mabilis na magkaroon ng mas maraming sanggol. Maaari mo bang hulaan kung ano ang itinutulak ng dung beetle na ito? Ito ay salagubang. Ito ay nagtutulak ng bola ng dumi ng mga hayop, bagamat hindi lahat ng dung beetle ay kumakain ng dumi ng eksklusibo. Lahat sila ay kumakain ito sa isang punto ng kanilang ikot ng buhay. Mas gusto ng mga dung beetle na kumain ng mga dumi ng herbivore na higit sa lahat ay hindi natutunaw na bagay ng halaman. Ang mga carnivore waste sa kabilang banda ay mayroong napakaunting nutritional value para sa mga insekto. Alam mo ba na natutulog ang mga kabayo na nakatayo? Ang mga kabayo ay may stay apparatus, isang sistema ng mga litted alignment na nagpapahintulot sa mga binti ng kabayo na mag-lock sa lugar. Ito ay nagpapahintulot sa kanila na matulog nang hindi nahuhulog. Kapag nakatayo ng matagal, magagamit ng mga kabayo ang kanilang mga kagamitan upang magpahinga, kaya maaari silang makatipid ng enerhiya habang nasa isang nakatayong posisyon. Ngunit gumugugol sila ng oras bawat araw sa paghiga para sa mas malalim na pagtulog. Alam mo ba na may matalik na kaibigan ang mga baka? Ang mga baka ay may piling pakikipagkaibigan at pinipili kung sino makakasama nila sa kanilang mga araw. Ang mga baka na may katulad na disposisyon ay nagkakalapit sa isa't isa na bumubuo ng malapit na relasyon. Tulad ng mga tao, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga baka ay hindi gaanong nai-stress at may mas mababang rate ng puso kapag kasama niya ang kanyang matalik na kaibigan. Sinubukan mo na ba ang larong ito kung saan makakahuli ka ng isda gamit ang papel? Ang Japan Goldfish Scooping ay isang festival challenge na sumusubok sa husay at pasensya. Ang paper scoop ay humihina sa sandaling itubog ito sa tubig na gumagalaw ng masyadong mabilis. Ito ay napupunit at ang mga isda ay nakakatakas. Maraming sumusubok sa ilang segundo, ngunit ilan lamang ang nananalo.